Sa pagpapatuloy ng ating kwento napapasabi siya sa kanyang kapangyarihan na bakit hindi siya tinulungan nito dahil nangangailan siya ngayon. At naalala niya noong nandun pa siya sa Hall of Heroes habang natutunan niya ang kanyang kapangyarihan sinabihan siya ng isang hero na sa mga nakikita niya. Na ang holy power ng ating bidang si Davy ay medyo katamtaman lang at hindi niya sinabi na ito ay mahina o kung ano pero. Maaari niya pa rin siyang maging pinakamahusay sa mga tuntunin ng hinang na kapangyarihan, at sinabi ni Davy na hindi maaari ito, at sinubukan ni paring kumbansihin ang hero na wag siyang magsinungaling. Sa kanya para lang ba mapapalinis mo ko sa templo at napapasabi ang hero na pasaway talaga ng batang ta. Ang banal na kapangyarihan ng mga may kapangyarihan na namamahala sa tuntunin sa kadalisayan at kalusugan. Ang banal na kapangyarihan na binigay lamang sa mga minamahal ng mga may kapangyarihan. Ang nagturo ng banal na kapangyarihan ay ang Herong si Daphne na nakilala ng mga tao na isa sa mga tinanggap ng may kapangyarihan, kung paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan ay kanya na iyong responsibilidad at sa huli, ito ay dahil sa kanyang kasipagan sa loob ng daan-daang taon kaya niya nakuha ang banal na kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang sarili na tigilan mo na yang kakulaitan mo, ang totoong problema dito ay ang kanyang katawan na nanigas sa loob ng 6 na taon. Nag-alala ang ating bidang si Davy dahil maaaring mawala ang kanyang mga karanasan na nakuha dahil sa pagbalik niya sa katawang ito. Parang karamihan dito ay ligtas na nakarating kasama ng aking kaluluwa. Gayunpaman katulad ng sinubukan niyang tumayo sa katawan na ito at sinabihan niya ang kanyang sarili na wag maging tamad dahil kailangan niya ito ngayon. Malamang na magtatagal para magamit niya ang tunay kong lakas. Nakiusap siya sa kanyang katawan na gumalaw ito at sinubukan niya ulit mag-cast ng Restore Heal, higit pa para sa pinakapangunahing kakayahan sa pagpapagaling upang gumana. Sinabihan niya ulit na gumalaw ka at nag-cast ulit ng Restore Healing, nakiusap siya dito at inulit niya ang pag-cast ng Restore Healing. Napabuntong hininga lamang ang ating bidang si Davy at karaniwan na siyang sumuko sa mga ganitong bagay pero. Habang nawala ng pag-asa humawak siya ng mahigpit na kanyang kumot. Tinawag niya ang kanyang katawan at binyantaan niya ito na kung hindi ito gagalaw ay papatayin niya ito. Gumalaw ito ng kusa na pinagtaka ni Davy at lumabas ang liwanag sa kanyang kamay na may 2 pakpak sa gilid nito. Habang pinamamasdan ni Davy ang kanyang kamay ay napatawa ito at hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataon na ito. Nag-cast ulit siya ng Restore at lumiwanag ng sobra ang buong paligid sa kanyang silid. Tumayo na si Davy mula sa kanyang pagkakahiga at masaya siya rito. Sinabihan niya ang kanyang sarili na sa wakas nagawa na niya. Habang naglalakad siya at nakahawak sa pader ang kanyang kamay napapasabi siya sa kanyang sarili na sa pamamagitan nito ay talagang nakuha niya ang banal na kapangyarihan. Sinabi niya sa kanyang sarili na sa mga natira niyang mga skills ay makukuha niya lamang iyon kung tuluyan na siyan gagaling habang papunta siya sa kanilang bintana. Sa pagbukas niya ng tela sa kanilang bintana ay nagulat ang ating bidang si Davy. Sa kanyang pagkabigla pinagmamasdan niya ang paligid habang nakatayo. Habang nilalanghap niya ang sariwang hangin sa paligid napasabi siya sa kanyang sarili na matagal na pala simula nung maramdaman niya ito. Sa kanyang pagmuni-muni may some aging kalukuhan sa kanyang isipan at napangiti ito. Iwas niya ang kanyang kaliwang kamay at ang ganun din ang kanan. Sumigaw si Davy na sa buong lakas niya habang nakataas ang kamay. Sabay sigaw din ng malakas na purihin ang araw habang nakatayo sa kanilang bintana. At sobrang saya siya sa kanyang ginawa. Habang nagsisigaw ito may bilang tumawag sa kanya ng malakas. Ito ay ikinagulat ng ating bidang si Davy at naputol nito ang kanyang kasiyahan. At ito pala ang kanilang katulong na tinawag siya nito na prinsipe at binati siya nito. Nalugmok sa ang ating bida at sa kaloob-looban niya gusto na niyang umiyak at mas gusto na niyang mamatay ngayon, nagmamadali ang kanilang katulong at tiwag siya nito. Pinasuri ang ating bidang si Davy. Sinabihan lamang siya ng doktor ng palasyo na si Dr. Ramses na ikaw ay kakaiba at dagdag pa nito ang sakit niya ay nakakagulat na gumaling lahat. At pinakitaan lamang ito ng matamis na ngiti ni Davy. Sabi ng royal na baka may sugat na hindi niya napansin at sumagot ang ating bidang si Davy na maliban sa medyo pagod wala ng iba.
Sinabi na lang ng doktor na nakita niya at sinabi din ni Davy sa kanyang sarili na kung nakaraan lang hindi ko akalain na ganito kabastos sa isang elder dagdag pa nito na kahit na hindi ko gusto. Naiintindihan ko ang posisyon ko ngayon. Davy L. Roan, siya ay napasabi na siya ay isang Roan ang pangalang ibinigay sa maharlika ng pinakamababang kaharian sa lahat ng kaharian. Pati na rin ang anak na lalaki ni Lenny Alishard at ang kasalukuyang kauna-unahang prinsipe ng bansa. May biglang pumasok sa kanyang silid at sinabihan siya nito na gaano katibay ang ating bida. Napayuko lamang si Davy rito habang papalapit ito sa kanya. Lumingon ang ating bidang si Davy at sinabi niya sa kanyang sarili na ang magarbong ay ang taong lamason sa kanyang ina para palitan ito sa pwesto bilang reyna at ang kasalukuyang reyna sa kaharian na bruhang si Linus Barriet. Kasama din niya ang kanyang hanggal na mga anak na ang pangalawang prinsipe na si Carlos at ang pangatlong prinsipe na si Ben Edes. Tinignan ng hanggal na pinalawang prinsipe si Davy at ngumiti ito ng masama sa kanya. Sinabi ng doktor na hindi niya alam na ganito pala katibay ang ating bidang si Davy. Tinanong si Davy ng bruhang reyna na nakita ba niya kung sino ang bam-ari sa kanya ng palaso. Sumagot naman si Davy na hindi siya sigurado dahil ang palaso ay lumabas ng wala kahit saan kaya. Napasabi ang ating bidang si Davy na nahuli na ba sila patanong nitong sabi sa reyna. Sabi ng ating bidang si Davy na isang pagtatangka na pumatay sa isang prinsipe at dagdag pa niya na ano kayang klaseng parusa ang dapat ipataw sa may sala habang may malamig na tingin sa hanggal na galawang prinsipe. Ang hanggal na pangalawang prinsipe ay bahagyang natakot sa tingin ni Heavy. Habang pinagpawisan ang hanggal ng pangalawang prinsipe napapasabi lamang na hindi ang bruhang reyna. Naiinis na sinabi ng bruhang reyna na nakakapanghinayang ang kaso ay nagsara na. Habang ang ating bidang si Davy ay tahimik lamang at may malamig na mga mata, napapasabi na lang siya sa kanyang sarili na tapos na tayo dito. Nagsalita naman ang Royal Doctor na tapos na ang paunang paggamot kaya ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tawagan ng pari para sa medikal na pangangalaga paminsan-minsan at gagaling ka sa loob. Ilang araw at nagpasalamat naman si Davy sa Royal Doctor. Sabi ng ating bidang si Davy na sabagay ipapaubaya ko lahat sa inyo. Sinabihan ng Royal Doctor ang katulong na bagyan mo siya ng makakain ng madali lang kainin sumagot naman ito ng oo habang pinanood ni Davy ang dalawa sinabihan naman siya ng bruhang reyna na mas enda sana kung namatay ka habang nakatulog. Sinagot naman ito ni Davy na nagagalit ka ba dahil bumalik na ang sakit sa mata sa pagkabuhay at nainas naman ang bruhang reyna sa kanyang sinabi. Sinabihan naman siya ng hanggal na pangalawang prinsipe na ang unang prinsipe ay pinagtangka ang patayin kaya na koma, dagdag pa nito ay isang kangkahihiyan sabay talikod ni sa ating bida. Sinabihan naman ng bruhang reyna na Terena Ben Edes at tahimik lamang ang ating bida rito. Habang papalabas sila sinabihan pa nila ang ating bidang si Davy na ang kahihiyan ng kaharian at pinapatawa niya daw sila. Tahimik lang si Davy at pinagmasdan niya ang kanyang kamay. Binuka niya ito at sabi niya na gumamit siya ng banal na mahika sa harap nila pero walang kahit isa ang nakapansin dagdag pa ni Davy na ito ay dapat dahil sa ang katunayan na ang aming mga antas ng kapangyarihan ay napakalayo. Habang siya humiga sa paisip siya na si Linus Barriet ang anak ng fallen family sa kaharian ng Roan at kung makita niya ito at ang pagmumuka ni Carlos na para bang gusto na niya itong patayin pero napangiti lamang si Davy at napasabi na wala lang yun. Napasabi lamang siya sa kanyang sarili na siguro dahil sa napakatagal sa templo, pero parang walang kabuluhan at kahit ganon, maghihiganti pa siya sa mga yun. Habang lumingon siya sa paligid napasabi din siya na dahan-dahan lang muna at bumawi. Habang sa loob ng kaharian si Davy napapaisip siya kung ano kaya ang unang pagkain niya ngayong araw.